Good morning, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa atin sa Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Magandang araw po sa lahat na sa ating mga taga-subaybay ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque dito sa Marinduque News Network. Magandang araw po. Welcome po sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, na kung saan sa pamagitan po ng ating programang ito ay malaya nating na ipapahayag sa ating mga mamamayan dito sa ating lalawigan sa Marinduque ang mga gawain at accomplishment ng ating mga kapulisan dito sa Marinduque Police Provincial Office po ng ating opisina. Then bago po ako magpatuloy, nais ko po munang bumati ng isang magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, and lalong-lalo na po sa aming pinuno ng Res Bakuna na! sa amin pong pinuno ng kapulisan, sa aming PNP Chief, Police General Guillermo Lorenzo T. Ilyasar, at sa aming Regional Director po ng Pro-May Maropa, Police Brigadier General Nelson Bermudez Bundok. Sir, good morning po. Sa amin pong Provincial Director na si Police Colonel Wilson A. Santos D6. Sir, good morning po. At siyempre po sa aming Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Sonia B. Gabiana. Ma'am, good morning ma'am. Sa amin po Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Melvin Bilontok. Sir, good morning. Siyempre po sa aming mga kasama sa mga provincial staff ng Marinduque Police Provincial Office. Diyan po si Police Lieutenant Colonel Dominador Madrid, III. Police Major Marlon Hernandez, Police Major Yancy Sapio, Police Major Rander Sabdula, Police Major Kent Juan Quintana, at sa mga lahat po ng kapulisan ng Marinduque Police Provincial Office. Magandang umaga sa atin lahat dyan. At siyempre po sa aking mga kasama sa opisina, sa Police Community Affairs and Development Unit, sina Police Lieutenant Trina Alcampado, Police Executive Master Sergeant Anali Rejano, dyan din si Police Staff Master Sergeant Milan Soberano, and Police Staff Sergeant Franklin Aurelia, Police Staff Sergeant Hasmin Sul, Police Corporal Ariel Mandak, Patronal Midi Mausar, and sa amin yung pong inyupi, si Inyupi Roselo Salvacion, kung tawagin po ay si Sweet. Yung pong likod, Police Major Elmer Lontok Manalo, ang kasalukuyan po na Chief ng Police Community Affairs and Development Unit. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Ngayon pong araw ay aking may panauhin po mula sa bayan ng Mugbog, sa Mugbog Municipal Police Station, ang pinaka-ama, ng mga ating kapulisan, mga personnel. Ang pinaka-miss po kung tawagin po. Po ay siyang sinusunod ng ating mga kapulisan. Po, counterpart ng ating Chief of Police. Siya yung mga nag-susubaybay sa ating mga kapulisan natin sa mga pag-miss po, sa probinsya naman po ay peace po. Pinaka-executive senior police officer po. Kaya sa ating po mga taga-subaybay, aking pong pinakikilala ang ating bisita ngayong umaga, si Police Executive Master Sergeant Liberito Mapakpak ng Mugbog Municipal Police Station. Good morning, Ispo. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Ayan, narito ngayon tayo sa ating programa para magkaroon ng talakayan, lalong-lalo na sa bayan ng Mugbog, para ating kumustahin po ang sitwasyon natin dito para maibigay natin sa ating kababayan, lalo po sa kababayan natin dito sa bayan ng Mugbog, para sa ating pong mga kababayan. Ating kukumustahin sa kanila. Bigyan muna natin ng pagbati si Miss po para sa kanyang pagbati sa ating mga kasama dyan sa bayan ng Mugbog at sa mga kanyang nais pang batiin. Yes, sir. Sa atin pong masipag na Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office, Police Colonel Wilson A. Santos D6, sir. Good morning, sir. Ganoon din po sa mga Provincial Staff Officers, sa aming very supportive Mayor, Honorable Leo M. Levelo, at sa facilitator or host ng programang ito, Police Major Elmer M. Manalo, sir, ang chief po ng Provincial Community Affairs Development Unit. Gayon din ang impila ng Marinduque News Network, sa aming Acting Chief of Police, Police Captain Alden L. Mucha, kasama ang buong pwersa ng Mugbog Municipal Police Station, ganon din po
Sa mga tagapanood ng programang ito at sa lahat ng aming mga kababayan sa bayan ng Mugpog, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Police Executive Master Sergeant Liberato Lalo Mapakpak, ang Designated Municipal Executive Senior Police Officer o MESPO po ng bayan ng Mugpog Police Station. Yan. Kagaya na nabanggit ko po, ating bisita ay Senior Police Officer po, Executive Senior Police Officer ng Mugbog, sa bayan ng Mugbog po. Ating una po, ating kukumustahin kung ano bang mga, lalong-lalo na, ang Mugbog po talaga, yung pinakabungad natin sa lalawigan. Sabi nga ay nadyan yung ating pinakaisang pintuan kasi nasa sakupan po nila yung ating Bananakan Port. Kaya ito pong Mugbog talaga ay isa natin sa pintuan dito sa lalawigan. Ating kukumustahin unang-una ang sa peace and order dito sa bayan ng Mugbog. Ating kumustahin kay Miss Po. Miss Po, kumusta ba ang ating bayan ng Mugbog? Yes, sir. Para sa kalaman po ng ating mga tagapakinig, ang bayan po ng Mugbog ay nananatiling generally peaceful. Patuloy po ang ating kampanya sa kriminalidad, illegal na droga at pakikipag-ugnayan sa bawat ahensya ng Mugbog at barangay para sa pagpapanatili po ng katahimikan ng aming bayan. At patuloy din po ang pag-assist sa ating mga lead agencies katulad po ng Municipal Health Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ating po mga barangay health workers, barangay officials, barangay health emergency response team, at iba pang concerned agencies dito po sa ating laban kontra COVID-19. Yan, talagang hanggang ngayon po, talagang tayo ay nasa pagsubok pa rin. Yung COVID-19, hindi pa rin po. At saka kalungkot-lungkot talaga sa ating mga kababayan. Talagang tumataas po lalo yung insidente o yung nalalalinan ng COVID-19 sa ating probinsya. Talagang, kaya yun din po ang lagi nating paalala sa ating mga kababayan. Talagang ingat-ingat po, stay safe po tayo. Talagang kung wala naman po tayong masyadong asikasuhin sa labas, manatili na lang po tayo sa bahay kaya para hindi po tayo makasama doon sa malalalinan. Yan. At natatandaan po natin na ang bayan din ng Mugbog talagang nakakuha ng isang o nakahuli ng isang violator o lumalabag sa illegal drugs. Kaya ito'y ating aalamin. Ito'y halos tumunog dahil tayo pong probinsya ng Marinduque, talagang drug-cleared province na po tayo. Kasama po yung bayan ng Mugbog. Kaya ating kumustahin kay Hepe, kay Miss Po, kung ano yung anong pangyayari itong sa bayan ng Mugbog, pagkakahuli dun sa sangkot sa illegal drugs. Yes, sir. Noong pong September 11, 2021, ay nagkaroon po ng isang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga. Ang Mugbog Municipal Station, katuwang po dyan ang Provincial Drug Enforcement Unit, ang Provincial Intelligence Unit, ang Philippine Drug Enforcement Agency, at ito po ay bunga ng ating patuloy at magandang ugnayan ng kapulisan at mamamayan ng bayan ng Mugbog para po matagumpayan ang operasyon na ito, na kung saan po naka-aresto po tayo ng 2 personalidad ng paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o yung tinatawag pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, na kung saan po nakakumpiska ang ating mga operatiba ng isa sa mga pinakamalaking volume na droga na nahuli sa isang operasyon. Ito po ay tumitimbang ng halos mahigit 10 gramo. Ano po? Na kung ito ay nakarating sa mga parokyano nila ay malaking kapinsalaan sa ating mga kababayan. Kaya dahil sa pagpupumilit po ng inyong kapulisan na kayo ay pangalagaan, ito po ay bunga at nagpapasalamat po tayo sa kooperasyon ninyo, sa tulong ninyo, sa impormasyong binabagi po ninyo sa amin. At sana po ay patuloy po ninyong suportahan ang inyong kapulisan laban sa kampanya, laban sa illegal na droga. Yan. Talagang itong ating kampanya po sa illegal drugs, hindi po tayo tumitigil. Kaya yun, sa mga ating mga kababayan, wag na po tayong magpilit pa. Kung ito man ang inyong negosyo o yung pinagkakakitaan, wag naman sana at may magiging biktima po tayo, ang ating mga kabataan lalo na po. Kaya salamat sa ating mga
mga operatiba ng Mugpog at saka sa provincial intelligence natin dyan na yung ating pinaka drug enforcement unit dito sa Marinduque, talagang hindi po tumitigil yung kampanya natin dito sa para maubos na. Kaya tayo po ay na-declared na. Drug-cleared provinces na po tayo. Kaya lang, mayroon pa po talagang, yun naman po ang pinag-iingatan talaga sa mga ganitong sitwasyon. Talagang bilang po tayo ay drug-cleared provinces, talagang iaatin po tayo na tayo yung biglang, kasi negosyo po din yung ibang ginagawa ng mga yan, pinagkakakitaan nga po. Kaya doon naman sa ating mga kababayan na ganyan ang hanap buhay, wag naman sanang itigil na ninyo yung mga ganyang gawain para sa ating mga kababayan po, lalo na sa ating mga kabataan. Kaya salamat and congratulations sa Mugbog MPS. Ating nahuli itong gumagawa ng madami mabibiktima sana ito. Malaki-laki ito. May 10 gramo. Kaya yun po. Congratulations. Then sa bayan din ng Mugbog, ating kumustahin din yung kanilang kasi itong mga nakalipas na ilang buwan din po, may mga accomplishment sila. Bukod doon sa illegal drugs, ating alamin din kung ano ba yung mga accomplishment nitong mga nagdaan ng ating bayan ng Mugbog. Kay Miss Po. Yes, sir. Tungkol lang po, sir, sa operational accomplishment ng Mugbog Municipal Police Station, para po sa third quarter ng 2021 o yung mula po sa buwan ng Hulyo hanggang sa kasalukuyan, maliban po doon sa 2 arrested natin sa illegal drugs, meron po tayong implementation or service ng warrant of arrest na kung saan po ay isang most wanted person municipal level ang ating nahuli at isa pong wanted person na may kasong slight physical injuries. Meron din po tayo nakasuhan dahil may mga kababayan tayo na nagiging pasaway na kahit natin pinagsabihan na sumunod sa health protocol ay nanatiling hindi naniniwala. Kaya ipagpaumanhin po nyo kung ang inyong kapulisan ay gumagawa na ng hakbang para kayo ay magkaroon ng disiplina at sumunod sa ating patakaran. Kaya po, meron tayo sa violation po ng Republic Act 11332 o yung violation po ng ating mga health protocols. Meron po tayong 6 na personalidad na nakasuhan. Meron din pong 2 tayong nakasuhan o na-aresto for violation of Republic Act 10593 o yung Coconut Preservation Act of 1995. Meron din po tayong 7 na naaresto sa warrantless arrest o ito po yung naging tugon, maagap na pagtugon ng inyong kapulisan sa inyong mga reklamo, sumbong. Meron po tayong 7 kataong na aresto dyan at nakasuhan. Meron din po tayong kabuang 69 na violation of municipal ordinance. Ito po yung na-issue natin ng mga citation tickets. Violation po ng hindi pagsusuot ng face mask, physical distancing, meron din po tayong, maliban po sa 69 na nabigyan ng citation ticket, meron din po tayong 258 na nawarningan sa paglabag sa minimum health standard. At para po sa ating intensified implementation ng municipal ordinances, other municipal ordinances, napagtala po tayo ng 9 na po na violators. Violators po ng iba't ibang ordinansa na ating inisyuhan din po ng mga citation tickets. Kasunod po nito, patuloy din po ang programa ng ating istasyon hinggil sa isa sa mga program trust ng ating Chief PNP. Yung pong tinatawag natin na Intensified Cleanliness Policy. Ano po ito? Ito po yung kalinisan ng ating kaayusan ng ating mga personnel, ng ating opisina, ng ating komunidad. Patuloy po ang kampanya natin dyan. Bilang suporta po sa ating kampanya, isa sa mga program trust po nga ng ating Chief PNP. Kasunod din, bilang pagtugon po ng Municipal Police Station at pagsuporta sa ating mga kababayan, patuloy po ang ating pagsasagawa ng mga barangayanihan o yung tinatawag po natin programa na Alay ni Tay at Ninay. Sa ating mga kababayan na kung saan ay nagsasagawa ng pamimigay ng food packs sa ating mga piling pamilya. At pagkakaroon din po ng Lugawang Bayan tuwing araw ng linggo sa aming bayan ng Mugbog na kung saan po ito ay sinasagawa namin doon sa first hour po ng Tiangge. Inumpisahan po namin sa mga oras na alas 6 hanggang alas 7, alas 8. At nakikiusap din po kami sa ating mga motorista. Sa ibang bagay po, nakikiusap po kami sa ating mga motorista na ipagpamanin po ninyo ang pagkantala sa tuwing daraan po kayo sa ating quarantine control point. Nais lang po ng inyong kapulisan o ng pulis na kapulisan, hindi lang po dito sa aming bayan ng Mugbog, kundi sa buong lalawigan, na i-check po yung mga dokumento ninyo sa pagta-travel.
At kasabay na po nito ang pag-check din ng mga dokumento, ng mga lisensya, dokumento ng mga sasakyan, ano po. At para din po sa ating mga motorista, patuloy din po ang pag-implement sa pinagbabawal na open pipe o open muffler. Sa aming bayan na kung saan maraming mamamayan ang nabubulahaw sa tuwing gabi sa pagtulog. Nakikiusap po kami na gamitin ang original na design ng tambutso upang hindi po tayo makaperwisyo sa ating mga kababayan. Ano po? Yun po ang aming mga accomplishments para po sa third quarter at marami pong mga programa kami na sana po ay suportahan ng ating mga kababayan lalong-lalo po sa bayan ng Mugpog para po sa pangkahalatang katahimikan at kaayusan po ng bayan ng Mugpog. Yan, talagang salamat, Miss po. Yan po, nakakalungkot din po. Talagang madami pong lumalamag pa rin kahit panahon po tayo ng pandemya. Lalong-lalo na dito sa minimum health protocol nating ini-implementa po. Talagang madami pong nahuhuli pa. Yung iba, madami pa rin tayong nasisita. Ibig sabihin, madami po talagang lumalabag pa. Kaya sa ating mga kababayan, hindi po natin matatapos ang ating laban na ito. Sabi nga po, laban natin itong lahat. Hindi ko lang sabi nga hindi labang ko lang po, hindi labang ng kapulisan, hindi lang ito laban po natin lahat ito. Kaya tayo po magtulong-tulong para matapos natin po itong laban natin sa kampanya laban sa pandemya. Kasi lalo pong tumataas. Ay ito po, bayan lang po ito ng Mugpog. Ang dami nating nahuhuling nagbabiolate. Ay tayo 6 na bayan po dito sa lalawigan. Kaya yun na po ang isang pinanawagan namin mga kapulisan. Kami ano rin po, nag-iingat din po kami, pare-pareho tayo. Medyo hindi natin masasabi yung panahon. Talagang iwas-iwas tayo, mag-ingat. Kaya doble ingat talaga po. Wala pong matibay dito sa COVID. Kaya sana, ayun ang aming hiling at panawagan, sumunod po tayo sa minimum health protocol. At bukod pa doon, kahit COVID nga po, may pandemya tayo, madami pa rin lumalabag ng bukod doon, lalo na yung mga sa motorsiklo po. Hindi naman po natin inaano na pandemya ngayon, sana naman ay mag-ingat din tayo para maiwasan din po yung mga aksidente. Ano po? Kaya yun po ang aming inihiling sa ating mga kababayan. Sumunod po tayo sa ini-implement. Kaya patuloy po ako, tatanungin din po natin sa ating bisita, lalo na ito sa bayan ng Mugpog, kung may yung sa mga pagkakaroon ng mga positive cases ng COVID-19 na nakaka-epekto sa peace and order situation ng ating lugar. Kukumustahin din natin kaya ating bisita mula sa kaninang municipal interagency task force sa response na ginagawa nila o kaugnay sa problema na ito. Yes sir, sa kasalukuyan po ay may 40 na active case ang naitala sa bayan po ng Mugpog. Katuwang po ang Mugpog LGU, meron po tayo nakatalaga na isolation facility na kung saan po ay ina-isolate natin yung mga positibong kaso ng COVID-19 upang mahigpit po nating maipatupad yung pagbabawal sa home quarantine. Maliban pa po dito, naglabas din po ng executive order ang aming punong bayan upang masolusyonan ang problemang kinakaharap tungkol po dito sa COVID-19. Kaya pinapalanan palagi ng ating kapulisan na sumunod po tayo sa minimum health protocol. Paghuhugas ng kamay, palaging pag-disinfect ng kamay, pagsusuot ng face mask, lalo na kung sa matataong lugar, susuot po ng face shield, at sumunod po sa physical distancing. Yan po ang simpleng solusyon sa COVID-19. Nasabi nga po doon sa isang Facebook o social media na yan daw parang katulad din ng kampanya sa mga iba pang sakuna na ang sagot sa problema sa COVID-19 ay hindi man mga hospital, kundi yung pagsunod, pagdisiplina, pagkaroon ng disiplina ng ating mga mamayan. Ano po? Sarili natin. Kaya pinapakiusap po natin na tayo po ay sumunod ng matapat sa ating sarili. Yan po ang tanging malaking bagay na maitulong natin sa ating mga kabayan upang makatulong po tayo sa ating pamahalaan sa pagsugpo ng COVID-19. Kailangan po ang tulong-tulong na pagkikiisa sa ating pamahalaan. Sumunod po tayo sa physical distancing. Kung may naramdaman po, karagdagan po, kung may naramdaman po tayo, agad na kumonsulta po sa doktor o mag-isolate agad upang hindi na tayo makahawa sa iba. Iwasan natin, hanggat maaari po, iwasan po natin ang mga matataong lugar
at manatili po sa loob ng tahanan kung wala naman talagang importanteng bagay na pupuntahan o lalakarin. Karagdagan po nito, patuloy ang barangay visitation at dialogue at pamimigay ng mga babasahin upang lubos na maunawaan ang ating mga kababayan at upang makiiwas sa patuloy na pagdami ng sakit na COVID-19. Patuloy din po ang deployment ng ating mga personnel sa ating quarantine control point at mobile at beat patrol upang patuloy na implement ang mga updates o updated IATF or Interagency Task Force Guidelines at sa kasalukuyan, halos 70% po na aming kapulisan ay bakunado na po. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan at sa suporta po ng Municipal Local Government Unit ng Mugpog sa atin pong hanay ng kapulisan ng Mugpog Municipal Police Station. Yan. Salamat sa ating mga member po ng ating IATF, Interagency Task Force, sa inyong pakipagtulungan sa ating, lalo na dito sa ating buong lalawigan. Talagang malaki na yung ating kinakaharap. Tumataas na naman yung problema nga natin dyan. Hindi lang sa bayan ng Mugpog. Buong lalawigan na po. Mahigit na pong 400 ngayon yung cases nating active. Kaya medyo nakakalungkot po ang sitwasyon. Ingat-ingat talaga po tayo. At yun ang hiling po lagi namin paulit-ulit sa ating mga kababayan. Sumunod po tayo sa ini-implement nating minimum health protocol. Yun naman po ay ginagawa natin para hindi na po tayo magkaroon pa ng lalinan dito sa lalawigan at lumaki yung insidente. Hindi po natin matatapos ito kung wala po tayong magandang samahan at pagsunod. Yun po ang ating ginagawa. Kaya dito sa ating bisita po, salamat miss po. Baka may nais pang idagdag dito sa ating mga hindi ko na itanong sa iyo kung yan, ang bayan po ng Mugpog. Sa ating mga kasama dyan, ng kapulisan, magandang umaga sa ating lahat dyan. Yes sir, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng kapulisan ng bayan ng Mugpog, sa panguna po ng aming Acting Chief of Police, Police Captain Alden El Mucha, ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay ninyo dito sa kalutang ng pulisya sa Mugpog Municipal Police Station upang aming maipahayag po ang mga naging aksyon at kontribusyon sa pagpapanatili ng peace and order ng aming bayan. We are also appealing sa ating mga kababayan na patuloy nating suportahan ang mga programa ng ating kapulisan at ang pamahalang bayan ng Mugpog, lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Makakaasa po kayo na patuloy kaming magbibigay ng sapat na nararapat na serbisyo upang maging tuloy-tuloy ang kaayusan at katahimikan ng bayan ng Mugpog. Ilan po sir at maraming salamat po. Muli, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Okay, salamat miss po. Talagang kagaya po ng binanggit ko kanina, ang bayan po ng Mugpog, ito yung pinaka-pintuan talaga po natin sa lalawigan. Yung manggagaling sa ibang probinsya, dito po dadaan, lalong-lalo na sa Balanacan Port. At may isa pa po tayong bisita ngayong umaga, yung bayan naman po ng Gasan. Siyempre, hindi na natin ginagawang bisita dito yung bayan po ng Buwak, capital town. Dahil may sarili naman po silang programa din dito sa atin sa Marinduque News Network. May sarili po silang programa. Kaya para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang ating pong kinukuhang mga bisita, yung mga lalo na po yung bayan ng Mugpog at saka Gasan, dahil sila po ay walang sariling programa. Kaya para malaman din po nung hindi lang narito sa ating probinsya, napapakinig po tayo o napapanood, lalo na po tayo ay nakalive po sa FB Live po tayo dito sa Marinduque News Network. Kaya tayo po ay napapanood at napapakinig sa buong Pilipinas po, lalo na yung ating mga taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Kaya ito po, gaya po ng kasunod kong bisita, pinakikilala ko po sa inyo. Bago ko po ipakilala, ako'y saglit po para maipakita ko din po yung ilang video at magko-commercial po muna ako. And babalik po tayo, saglit lang po. Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ay programang itinataguyod ng pambansang pulisya sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno
upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating mga kabataan laban sa banta ng iligal na droga at terorismo. KKDAT, Kabalikat ay mga individual at organisasyong pangkabataan na may hangaring mapangalagaan ang kanilang kapakanan at kaligtasan tungo sa kanilang magandang kinabukasan. KKDAT, malasakit sa kabataan, katatagan ng magandang kinabukasan. Ang magkaroon ng matatag na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, mas matibay na paglaban sa kriminalidad, mas mabilis na pagtugon sa kinakailangang police assistance, at mas malapit na dudulugan para sa mga reklamo ng mga manggagawa at maging ng mga mamumuhunan. Ito ang layunin ng Joint Industrial Peace Concerns Office o JIPCO na sama-samang binuo ng Philippine National Police at ng Philippine Economic Zones Authority o PEZA. Sa Industrial Peace Program ng PNP, mas pinatingkad ang malasakit sa mga manggagawa at kumpanya at pinangangalagaan ang katatagan ng kabuhayan at hanap buhay. Kaligtasan, isang katagang binuo mula sa pinagsamang kalikasan at kaligtasan ng Philippine National Police, katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay isang programang nagbibigti sa mga mamamayan at pambansang pulisya na may layuning mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa at mapangalagaan at maprotektahan ang kalikasan. Ang kaligtasan ay sumasalamin sa isa sa mga core values ng Philippine National Police na pagiging makakalikasan, katuwang ang sambayanan. Ang hangaring matulungan ang overseas Filipinos at overseas Filipino workers at ang kani-kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas ang busilak na layunin ng Global Police Community Relations o Global PCR. Nakapaloob sa Global PCR ang PNP International Help Desk kung saan ang ating mga police attaché sa ilang bansa ay laging handang maghatid ng police assistance sa ating mga kababayan. Global PCR, serbisyong pulis at malasakit saan mang dako ng mundo. Malaking tulong ang suportang ipinagkakaloob ng ating mga non-government organizations at force multipliers sa pagsasagawa ng iba't ibang programa at aktibidad ng pambansang pulisya para sa mamamayan. Sila ang nagsisilbing mata at tenga sa komunidad at tumutulong sa lahat ng mga gawaing pampamayanan laban sa terorismo, iligal na droga, kriminalidad at anumang uri ng iligal na gawain.
Ang Foreign National Keepers Network o FNKN ay programang kumikilala sa mahalagang tulong at suporta ng mga banyagang turista o mga banyagang naninirahan dito sa Pilipinas. Bukod na sila'y maprotektahan, ay tungkulin din natin na sila'y ating maging kakampi at katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa ating lugar. Ang pagkakaroon natin ng isang Good morning po muli. Nagbabalik po tayo sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Gaya po ng binanggit ko kanina, bisita po natin ay mula sa Gasan Municipal Police Station, si Police Staff Sergeant Gretchen Moldon and Police Corporal Ana Marie Asis. Ang WCPD ng Gasan at PICA din po, personnel. Police Community Affairs and Development personnel natin sa Gasan. Atin muna silang pagbibigyan po ng oras sa kanilang pagbati muna sa ating mga kasamahan. Yun po ang ating mga bisita mula sa bayan ng Gasan po. Una sa lahat, gusto ko pong batiin ang ating mga tagapakinig sa lalawigan ng Marinduque ng isang magandang umaga. Ganon din po sa ating minamahal na Provincial Director na si Police Colonel Wilson A. Santos VI, Sir, at sa mga staff officers ng Marinduque Police Provincial Office. Sa ating program host na si Police Major Elmer Manalo, Chief Arcad ng Marinduque Police Provincial Office. Ako po si Police Corporal Ana Marie Asis, PCRP-NCO ng Gasan Municipal Police Station. Nandito po ako upang ibahagi ang updates ng peace and order sa buwan ng July hanggang sa kasalukuyan sa bayan ng Gasan. Gayon din ang isinasagawang mga aktibidades at programa sa implementasyon ng health protocols at mga regulasyong ipinapatupad sa quarantine control points habang ang ating lalawigan ay nasa ilalim ng General Community Quarantine or GCQ. Ayan, thank you. Baka may babatiin si ating kasama si Gretchen. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Police Staff Sergeant Gretchen Mascareñas Moldon, WCPD and FJCAD PNCO po. Binabati ko po ang personnel ng Gasan Municipal Police Station. Yan, binabati natin mga kasamahan natin dyan sa bayan ng Gasan. At syempre sa mga kababayan natin dyan sa bayan ng Gasan at sa buong lalawigan ng Marinduque. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At dito po, ito po, isa din sa talagang ang mga bisita po natin, ay may mga daan galing sa ibang mga probinsya. Dito naman sa Gasan ay yung daan naman papuntang Pinamalayan. Oriental Mindoro, yung sakay sa bangka. Kaya talagang itong ating buong lalawigan talaga may mga daan na papuntang ibang probinsya. Kaya ito yung isang binabantayan natin. Kaya ini-implement po natin yung tinatawag naming upland seizure o bantayan. Dito po nakapaloob na kung saan. Kaya yung mga barangay natin dito sa buong lalawigan na may along the shoreline, may 81 barangay tayo dyan sa buong lalawigan. Kaya ito po yung isang adhikain natin na may magkaroon ng na katulong sa mga bayan natin ito para alam natin yung mataatay nga natin dyan sa mga pagpasok at paglabas sa lalawigan. Yan po sa loob po ng ating 81 barangay. Kaya yan po. Thank you. Siyempre, ating aalamin po yung ngayong alam naman po natin yung third quarter mula Hulyo hanggang kasalukuyang September. Ating aalamin yung sitwasyon dito sa bayan po ng Gasan. Kumustahin natin po sa ating bisita.
Malugod po naming ipinapaalam sa inyo na noong mga nakaraang buwan ng Hulyo 2021 hanggang sa kasalukuyan ay napapanatili po natin ang katahimikan sa bayan ng Gasan. Wala po tayong namomonitor ng mga grupo ng mga manliligalig na maaaring maging banta sa ating kapayapaan at upang matiyak natin ang kaayusan sa bayan ng Gasan, ay patuloy ang aming kampanya laban sa kriminalidad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga dialogue, pulong-pulong, barangay visitations. Ipinapaalam natin sa komunidad ang mga dapat nilang gawin kung sakaling sila o ang kanilang kakilala ay maging biktima ng krimen. Na dapat sila ay agad na magsumbong sa kinauukulan. Puntahan ang mga presintong nakakasakop sa lugar ng pinangyarihan. Patuloy rin po ang aming kapulisan sa pamimigay ng mga babasahin na may kaugnayan sa pagsugpo ng kriminalidad at iba pang iligal na gawain. Gayun din po ang pagpo-post ng mga crime prevention safety tips sa official social media accounts ng Gasan MPS tulad ng Facebook at Twitter upang mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa ating mga mamamayan. Patuloy din po ang beat patrolling, mobile patrolling, checkpoint operations na araw-araw na isinasagawa ng ating mga kapulisan. Yan, talagang ang ating bayan ng Gasan. Isa din to sa binisita ng ating Chief PNP. Itong Municipal Police Station ng Gasan. At congrats din sa inyo. Talagang malinis yung ating police station ng Gasan. Congrats. Kaya nga hindi tayo napahiya sa pag-inspection ni Chief PNP. Talagang malinis at yung ating mga... Sana panatilihin natin laging ganito. Hindi lang dahil tayo ay... para sa lahat na din natin yung mga opisina. Kabuuan ng lalawigan ng Marinduque. Sa buong kapulisan. Talaga yung mga opisina, paniliti, ito'y para din sa atin, lalo na ngayon tayo nasa panahon ng pandemya. Kailangan laging malinis yung ating mga tanggapan. At yun din naman ang isang hangarin ng ating pinuno, ng ating ama, ng kapulisan, si PNP Sir Ilyasar. Talagang yung bawat opisina ay pagpasok pa lang ng ating mga kliyente o mga kababayan, ay makikita nilang malinis yung ating tanggapan. Pagpasok pa lang, hindi ka mapapahiyadan sa ating mga bisita o kung sino man papasok sa ating mga opisina. Kaya yun, ating panatilihin natin yun. Yun ang isang magandang simula. Pagpasok pa lang ng ating bisita ay makikitang malinis. Katanggap-tanggap yung ating mga bisita doon. Ngayon, isa talaga sa problema din natin, yung kagaya na nabanggit ko din, kagaya kanina sa bisita natin sa Mugpog, talagang ang problema natin dito sa lalawigan, talagang tumataas yung kaso ng COVID-19. Kaya ating kukumustahin din dito sa bayan ng Gasan dahil isa din ito sa ngayon ay tumataas yung yung kaso ng COVID-19. Kaya ating kumustahin sa bayan ng Gasan. Kung ano yung kanilang mga ginagawa o programa ng ating mga kapulisan sa tulong ng IATF. Sa kasalukuyan, ang inyong kapulisan ay patuloy sa pagpapaalala sa ating mga kababayan kaugnay sa pagsunod sa ating minimum health protocol. Nagsasagawa po kami ng mga pagbabandilyo, pamimigay ng mga babasahing makakatulong sa pagsugpo o pagkalat ng COVID-19, pagpapatrolya sa umaga at sa gabi. Gayon din ang pagpapatupad ng mga ordinansang magbibigay ng kaukulang parusa sa mga taong lumalabag sa alituntunin ng health protocol. Inaatasan din po ng ating hepe ang lahat ng PSB o pulis sa barangay na makipag-ugnayan sa kanilang barangay at kapitan upang ipaalam din ang mahigpit na pagbabawal ng pagtitipon o social gathering sa kanilang nasasakupang barangay. At nais ko na rin pong samantalahin ang pagkakataong ito na paalalahanan muli ang ating mga kababayan na simula September 1 to 30, 2021, ang lalawigan ng Marinduque ay dineklarang nasa ilalim ng General Community Quarantine or GCQ. Sa kadahilan ng patuloy po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan at maging sa ating bayan ng Gasan, kung kaya nililimitahan po ang pagpasok ng sinumang tao sa ating lalawigan. Ang implementasyon po ng curfew hour na ipinapatupad sa bayan ng Gasan ay magsisimula sa ganap na ika-alas 8 ng gabi hanggang ika-alas 5 ng umaga. At ang lahat ay pinapakiusapan na huwag na munang lumabas ng kanilang tahanan Yan. kung wala naman silang importanteng gagawin sa labas ng kanilang bahay. Pinagbabawal rin po muna ang anumang pagdiriwang at anumang pagtitipon. Pinapakausapan din po na sumunod sa ating pinapatupad na minimum public health protocols
Palagian po tayo magsuot ng face mask, face shields, umiwas sa mga mataong lugar, i-observe ang tamang distansya sa bawat isa at palagian pong maghugas at isanitize ang mga kamay. Ipinababatid rin po sa ating lahat na binibigyan ng kapangyarihan ng ating mga barangay officials na ipatupad ang minimum health protocols at magsagawa ng ronda sa barangay. Sila rin po ay may kapangyarihan na hulihin ang sinumang susuway at lalabag sa health protocols. At ang sinuman ang mahuli at lumabag ay may karampatang parusa. Yan. Yun naman po ang hinihiling talaga namin ng mga kapulisan. Hindi lang po ito sa bayan ng Gasan. Yung kagaya ng binanggit ko kanina sa bisita natin kay Miss po sa Mugpog. Ika nga po ay talagang lumalaki na po yung may gumagaling po kasi. Tapos may magkakaroon uli ng may malalalinan. Nagpapalit-palit lang po yung yung figure po yun pa rin halos hindi naman maangat ng malaki pero kaya lang ay ibig sabihin may gumagaling, may nagkakaroon uli po ng sakit. Ibig sabihin nagpapalitan lang po tayo. Kaya nga ibig sabihin sana magtulungan po tayo ating mga kababayan. Ito po ay hindi natin hindi natin ito matatapos ang laban kung tayo ay hindi susunod po sa ipinatutupad natin. Ito naman po inaayon sa Interagency Task Force po ang sinasagawa naming mga kapulisan. Hindi po kami gagawa ng hindi po naaayon sa utos din ng ating Interagency Task Force. Kaya yun po ang kaming kahilingan sa ating mga kababayan, lalo na ngayon po ang sitwasyon. Itong bisita nga po namin sa Gasan. Sa bayan po ng Gasan talagang tumataas na po yung insidente ng COVID. Sana naman natin dito sa mga kababayan natin sa Gasan. Sumunod po tayo dito sa ini-implement ng ating kapulisan. Ito may naaatas din po dun ng ating Interagency Task Force ng bayan ng Gasan at sa buong lalawigan. Ito po sabi ko nga unang dati pang mga natin mga programa ito na ipatuloy-tuloy din po ang amin. Kagaya po nitong aming ginagawa po sa programang ito para maiparating din po namin yung mga nais na sa ating mga kababayan. Ito na may ginagawa natin para lang mapanatili po natin dito sa lalawigan. Hindi po natin matatapos itong laban na ito kung wala tayo sa ating pagtutulungan dito. Sana yun yung pong suportahan at tulungan din ang ating mga kababayan. Para yung pagsunod niyo po ay isang laking bagay na para mabawasan ang kaso natin dito ng COVID-19. Po. Kaya sa buong lalawigan po mahigit na 400 ang ating cases. Sa Gasan mahigit ng 100. Yung ulat po kahapon, simula kahapon. Kaya sumunod po tayo. Yun po. Medyo nakakalungkot na laki, may nagaling. Kaya lang, medyo dumadami pa rin po yung cases. And ating dito sa alam ko naman natin po, ang bayan ng Gasan, meron ding ini-implement na o pinapatupad na regulasyon ayon dito sa quarantine control point. Ano ba mga dokumentong dapat nating dalhin o ipakita? Halimbawa, na-checkpoint, ito po, para malaman din po ng ating mga mamayan. Halimbawa, na-checkpoint sa bayan ng Gasan, yung ating ini-implement sa quarantine control point. Sa ilalim po ng General Community Quarantine o GCQ at Municipal Interagency Task Force, ang lahat po ng dadaan sa ating QCP patungo sa mga karatig bayan, ito man po ay palabas o papasok sa bayan ng Gasan, kailangan po nilang magdala ng quarantine pass mula sa kanilang barangay na pinanggalingan. Nang sa gayon ay malaman natin na sila ay legal na umalis sa kanilang barangay at sa lahat po ng dadaan sa ating QCP mula sa Barangay Bahi at Barangay Antipolo. Kayo po ay kailangan kumuha ng quarantine pass, lalo na po kung kayo ay may mahalagang transaksyon sa ating mga karatig bayan o papasok sa mga establishmento tulad ng Pure Gold, Mercury Drug, bangko at iba pa. Tungkol naman po sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan o essential goods, ito po ay ating pinapayagang makadaan. Yan po. Kagaya ng binanggit ko po, ang bayan din ng Gasan, lalo na yun, ikumpleto po natin yung dokumento, lalo na yung palabas at papasok po sa ating lalawigan. Kasi yung bayan po ng Gasan, talagang nadyan po yung daan papunta ng Pinamalayan natin sa Oriental Mindoro. Kaya sa ating mga kababayan po, yan po yung ating ini-implement para sa kaalaman po ng ating mga mamamayan sa lalawigan ng Marinduque.
Then, may gusto pa rin pong baka idagdag ang ating para pinaka, karagdagan na hindi ko pa baka meron ako na hindi po naitanong sa ating bisita. Baka nais na may karagdagan pa. O yung bilang para dun sa mga karagdagan o sa ating mga taga-pakinig dito sa ating sa programa. Sa bisita natin sa Gasan, baka may karagdagan pa kayo o yung ating huling pang natin. Yung pinakahuling katanungan ko na sa inyo yan. Kung may karagdagan pa o may nais pang idagdag. Sige, sige po. Para may nais pa o yung pangwakas nating dyan, pangwakas na mensahe. Ayan. Sige. Yung mga ating ini-implement pang iba na may panawagan. O baka may panawagan pa kayo o wala. Isip pa. O sige, yung pangwakas na natin dyan. Sige Pagbati. po. Yun na lang po. Okay na pa. Maraming pong salamat sa ating program host na si Police Major Elmer Manalo, Chief Arcad ng Marinduque PPO, sa local government ng Bayan ng Gasan, sa pamumuno ni Honorable Mayor Victoria Laulim, sa mga personnel ng Gasan Municipal Police Station, sa lahat ng mga tagapakinig, muli po maraming salamat sa inyo at magandang umaga. Yan. Thank you. Yun nga po, medyo talagang kaya ang bisita ko po lagi. Ito po sila walang, kagaya pong binanggit ko kanina, sila po walang programa sa kanilang kaya sila po ang ginagawa kong bisita. Pag minsan ako nag-uulat ng aking ayon sa kabuuan ng Marinduque na accomplishment at mga programa. Ginagawa ko din naman pong bisita ang Gasan at saka Magpulpo. Kasi ang buwak po may sarili po silang programa din dito sa Marinduque News Network. Kaya lagi po namin inuulit, ingat po tayo lagi. Yun nga po, talagang hindi pa tapos yung ating laban. Muli po, nakatapos na naman tayo sa isang araw na programa dito sa Kalutang ng Pulisya. Muli po, ang inyo pong likod, Police Major Elmer Lontok Manalo ng Marinduque Police Provincial Office, ng Police Community Affairs and Development Unit ng Marinduque PPO. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong at muli po ako ay nag-iiwan ng isang paalala na tayo po ay patuloy na mag-iingat sa ating araw-araw na pamumuhay. Isang maganda at ligtas na payapang umaga po sa ating lahat.